Sige, pakibati mo nga yung katabi mo, sabihin mo, good morning. Ang pogi, ang ganda mo naman. So, magbasa po tayo ng verse, amen, sa Mark 5. Pwede niyo po ba akong samahan? Tumayo po tayo bilang paggalang po sa salita ng Panginoon. Yan. Gigilid po akong konti para mabasa po natin sabay-sabay. Medyo mahaba po ito kasi ito naman talaga yung pinunta natin dito. Amen? The Word of God. So, basahin po natin. Magsimula tayo sa 25. In 1, 2, 3, go. And the woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. Verse 26. She had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had. Yet instead of getting better, she grew worse. Next. When she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak. Because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. Immediately, her bleeding stopped and she felt in her body that she was freed from her suffering. Next verse. At once, Jesus realized that power had gone out from him. He turned around in the crowd and asked, "Who touched my clothes?" "You see, the people crowding against you," his disciple answered, "and yet you can ask, 'Who touched me?'" But Jesus kept looking around to see who had done it. Next. Then the woman, knowing what had happened to her, came and fell at his feet and trembling with fear, told him the whole truth. He said to her, "Daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering." Palakpakan natin si Lord and let us pray. Father God, we are here because you are here, Panginoon. We want your presence, Lord, to move upon our hearts in this place, Lord. Speak to us. Tago niyo lang po ako sa inyong likuran, Holy Spirit. In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan po natin si Lord habang umuupo po tayo. Yung para kay Lord again. Amen. Yan. So, makikita po natin sa kwento na, iano na lang natin, ang linaw ng kwento, may isang babae daw na nagtago sa crowd. Amen? Naranasan niyo na bang magtago minsan? Di ba? May mga nakikita kang ganyan yung parang bubulagain mo siya at tatago ka. Pero yung babaeng ito, nagtago siya sa crowd kasi may dahilan. Alam niyo po ba na maraming tao ngayon, hindi mo lang halata, nandito siya ngayon, pero nagtatago din siya. Ito yung sad reality. We are living in the ages, in the era, where pretension o pagpapanggap is the new norm. Yun na yung normal na buhay, yung magpanggap ka. Where in the age, in the era, where username is more important than your real identity. Sino dito, kabisado mo pa rin yung una mong username sa Friendster? Yung una mong email, no? Huwag na tayong maghungkatan yan kasi kung ako tatanungin nyo, ako po si Mr. Yoso. _18@yahoo.com. So, hindi ko na tatanungin. Yung mga una yung username, nasa age tayo na parang mas mahalaga na yung username. Bawal kong makalimutan yan kasi dyan mag-i-email si Google pag hinahack ako. Pero yung tunay mong identity, okay lang na mawala na. Yun po yung malungkot na katotohanan. Maybe because of the overload, hindi pares overload because of the overload ng information sa panahon ngayon. Dati kasi TV, radyo lang, o nung unang panahon wala. Pero ngayon sa sobrang dami mong pwedeng pakinggan, nasa ospital nga kami, may TV pa pala. may palabas pa pala sa TV. So, dati kasi yun lang. Ngayon, ang dami na, pwede ka nang ma-impluwensyahan ng maraming tao. Sa sobrang daming influencer, kaliwat kanan. Naniniwala po ba kayo doon? Sobrang dami. At to the point na yung influencer, mas pinaniniwalaan mo kesa sa Bible. Yun ang mahirap. Papatunayan ko sa inyo.
Ito'y totoo. Influencer, pinaganda lang siyang salita, nadinig ko kay Pastor Jam, pero ang ibig sabihin ng influencer, taga-inggit. Ilan dito, yung kumain ka sa isang kainan kasi napanood mo sa vlog? Come on. Ilan dito, yung pumunta ka sa isang lugar kasi nakita mo na may nag-vlog, may nag-video ng 1 minute, nabalitaan nyo na ba? No, hindi ko alam kung kilala nyo yun. Amen. Naniniwala po ba kayo doon? Ilang restaurant na yung kinainan mo dahil napanood mo lang. And somehow, sometimes, we tend to believe it kahit hindi mo pa naman na-experience. Kasi ang katotohanan dyan, ito, naniwala ka bago ka pumunta. Actually, marami nga ngayon yung pagka nasabi, nabanggit yung isang salita, uy, masarap daw dun sa Yamgyupsal. Totoo naman yon. Pero pag baka naman. Hindi, joke lang. No? Pero pag tinanong mo siya, nakakain ka na? Di pa. Pero ba't mo alam? Napanood ko eh. Kaya kung meron pong di pa nakakain sa Yamgyupsal, kumain na po kayo mamaya pagkatapos. Joke lang. So maraming tao ngayon, tingnan mo, ay maganda daw dun sa DRT. Ang ganda dun. Punta tayo dun. Paano mo nalaman? Napuntahan mo na ba? Di pa. Pero nakita ko sa vlog, ang ganda dun eh. Nakita nyo, wala ka pang patunay na nakita mo, naramdaman mo, nahawakan mo, natikman mo, pero kaya mong maniwala. Dahil sa sobrang daming kayang mag-impluwensya sa'yo. Amen? So, pero ang mas malungkot doon, si Lord, hindi siya tumitingin sa profile mo sa social media. Hindi siya tumitingin sa kung gaano kaganda yung picture mo sa DP mo. Pwede ko bang sabihin to ngayon, God cannot anoint your avatar. Minomodify mo pa, may salamin, naka-French crop, di ba? God cannot anoint your avatar. In short, God cannot bless the person you pretend to be. Hindi ko alam kung gaano mo nang kadalas na dinig to, pero ito po yung totoo, hindi mabe-bless ni Lord yung taong ipinagpapanggap mong ikaw. May kausap po ba ako dito? God cannot anoint, God cannot bless your Instagram stories. Come on. Your status. How many vloggers ngayon nagsasama na lang for the vlog? God cannot anoint yung social media mo. Yung My Day mo kanina. Kasi ang i-anoint ni Lord kung sino kang talaga. Amen. Amen po ba doon? Sabi nga ni Pastora anong cell group namin, kung gusto mo lang is mag-survive, pwede naman yon, magpanggap ka na lang. Punta ka ng church, maayos ka, punta ka ng cell group, maayos ka, pero pag uwi mo, yung katulad nung nadinig natin kwento kanina, wasak kayo, nag-aaway kayo, di kayo nagpapansinan mag-asawa. Pwede yun, kung gusto mo lang ay mag-survive. But kung ang goal mo is to last, amen, kung ang goal mo is to have a longevity, ni-research ko pa yung tamang pronunciation dyan, longevity. Ibig sabihin, yung mas matagal, may kailangan mangyari sa puso mo ngayon. Again, ulitin ko, kung gusto mo lang is rumaos, mag-survive, pwede ka magpanggap. Pero kung gusto mong tumagal, hindi ko alam, baka ito na yung huling attend mo. O ito na yung huling akbay nyo mag-asawa dahil sa pagpapanggap nyo. Pero kung gusto nyo tumagal, I hope and I pray kahit first time mo dito, magkaroon ka ng tunay na exposure sa Lord. Amen. Pwede pa tayo maging totoo lang? Kaya nga ang title nito is, simple lang, my name is blank. Yun lang. My name is blank. Sino ka bang talaga? Kasi kilala namin na ikaw si Mr. Yozo _18 sa TikTok. Kilala namin na ikaw si Chinita. Hindi ko alam.
Pero sino ka ba talaga? Minsan ba natanong mo to sa sarili mo habang nakaharap ka sa salamin, sino ba ako talaga? Ako lang ba yung pangarap ng nanay ko na maging ako? Ako lang ba yung kasama ng tropa ko sa gala, sa tambay, sa inuman? Yun lang ba talaga ako? Eh kung meron dito na gusto mong makilala at i-reveal yung tunay na ikaw, palakpakan mo si Lord kasi may gagawin ang Panginoon. Hindi ako, may gagawin si Lord sa umagang ito. Just receive it by faith. Amen. Amen. Sa kwento pong ito, yung babaeng ito, 12 years na siyang dinudugo. Para lang po may context tayo, nung unang panahon, sa tradisyon nila, kapag ka merong bleeding sa'yo, kahit isang beses lang yon, kahit one day pa lang yon, may kailangan ng gawin sa'yo. Alam nyo ano? Batuhin hanggang sa mamatay. Gano'ng kasakit yun, di ba? So yung babaeng ito, in short, tumagal siya ng 12 years, tumagal siya ng 12 years nang nagpapanggap. Hindi ko alam kung ilang taong ka na sa church, pero baka hanggang ngayon, nandun ka pa rin sa pagpapanggap. But I believe may gagawin si Lord sa puso mo na uuwi ka na hindi ka na kagaya ng dati. Amen. Kagaya nung babae na dinudugo, nawala na siya ng pag-asa. Lahat ng resources niya, naubos niya na. Itong mahirap eh. Baka may kasalanan kasi na dala-dala mo hanggang ngayon na hindi gumaling-galing. Ang mahirap sa kasalanan, kaya kang isurvive niyan for a while, pero hindi kanya kayang isustain. Ang problema sa dugo, hindi ka agad mamamatay kapag dinugo ka. It only takes time. One day, babagsak ka na lang. Maraming Christian, maraming tao ngayon, sa sobrang tindi nilang magpanggap, hindi na nila makilala yung sarili nila. At kagaya ng babaeng ito na 12 years dinudugo, 12 years naman siya nakasurvive. Kaya niyang mag-sneak in and sneak out sa crowd. Kasi nung unang panahon, once na ikaw na-expose ka sa marketplace, sa maraming tao, karapat-dapat ka na talagang patayin. Nasa iyo na lahat ng dahilan. Bawal kang humawak ng ibang tao eh. Balat sa balat kasi pati sila mahahawa mo. Ganon katindi yung pinagdadaanan ng babaeng ito. Kaya takot siyang nung dumadaan si Jesus, dun sa daan na yon, natatakot siyang lumapit. Bakit? Kasi kilala siya eh. Kaya, I think, nung mga panahon na to, nagtatago siya sa talukbong niya eh. Ayaw niyang makita siya. Hindi siya makalapit-lapit kasi nga marumi siya. Ayaw niyang makita siya kasi papatayin siya. Pero alam mo ito matindi. Dahil meron siyang faith at meron siyang grit, meron siyang passionate pa siya. Gusto pa niyang mabuhay. Gusto pa niyang tumagal. Ayaw pa niyang mamatay agad. Kaya kahit may takot, nag-take siya ng risk. Hindi ko alam kung ilan dito magte-take ng risk ngayong umagang ito, kahit nakakahiya sa katabi mo, come on, kahit parang awkward pumalakpak, kahit parang awkward lumuhod, kahit parang awkward sumigaw, kahit parang awkward magtaas ng kamay kasi first time ko, no, kung gusto mong tumagal, tanggalin mo yun lahat. Ilang taon na kayong magkasama ng katabi mo? Ilang taon mo na siyang piniplease pero hanggang ngayon hindi ka na-heal. Why? Because you always try to please other people. Pero pwede ba, kahit sa 30 minutes na lang natitira ko, sa 30 minutes na to, binigyan ka ni Lord ng lahat ng oras para mabuhay, pero sa 30 minutes na to, pwede ba, kalimutan mo muna yung tao. Ang nakatingin lang ngayon sa oras na ito is si Lord. Amen. Nawala lahat ng resources niya, naubos yung pera niya kakapagamot. For how many years? May dala-dala siya. Para yung isang kausap ko dito, may dala-dala siya na mabigat, kasalanan, pwedeng experience niya in the past, pwedeng sakit mo talaga, physical, baka meron ka nararamdaman na hindi mo sinasabi, may pagsikip sa dibdib mo, pwedeng meron kang nararamdaman, emotional, mentally, mahirap, ang hirap ikwento, pagtatawanan ako.
Pero gusto kong malaman mo sa oras na to, nandito si Lord. Dumadaan siya ngayon. Naghahanap ng tao na gustong makareceive ng kagalingan. At kung ikaw yon, ngayon pa lang purihin mo na siya. Kasi alam kong hindi ka uuwi kagaya ng dati. Amen. Isa sa napakaganda pong makita natin dun sa kwento. Sabi ni Lord, hindi naman yung damit ko eh. Hindi naman yung hinawakan mo yung nagpagaling sa'yo. Ngayon, hindi natin mahawakan si Lord ng pisikal. Kasi nandito na siya talaga eh. Spirit na siya eh. But it was your faith. Amen? Isa sa nagustuhan kong attitude ng babae is, hindi siya entitled. Maraming nagkakamali, nagkakasala na para bang entitled sila na, o may sakit, entitled sila na ma-priority sila, Lord, gusto ko ako yun. Pero siya alam niya, may mali sa kanya. Unang step sa healing is, tanggapin mo na may mali sa'yo. Paano pagagalingin ang isang taong ala namang sakit? Amen. Sa umaga pong ito, ang ganda po na nakita natin, amen. Si Lord, wala siyang pake dun sa sinasabi ng mga tao. Kasi ayaw niya talaga ng people's approval. Amen? Kagaya mo, don't chase for people's approval. Hindi lagi sang-ayon sila sa'yo. Yung katabi mo na yan, baka malamang tinatawanan ka niya mamaya pag nag-response ka. Pero take note of this. Hindi naman sila yung lalaya, ikaw. Amen? Hindi ikaw yung nagdala ng sakit ng 12 taon para ikaw yung i-please ko. Ngayong araw na to, gusto kong lumaya kasi ayoko nang tumagal to. Amen? Number 1, makikita po natin dun sa kwento. The healing of your body required faith. Amen? Makikita po natin doon na yung babae, gumaling. Yung sakit niya, yung pagdudugo niya. Pero ang mahirap doon, alam ni Lord na hindi lang yon yung daladala niya. Amen? Hindi lang yun yung kailangan pagalingin. Kahit maraming tao, si Lord, hindi niya hinayaan na sa split seconds, gumaling lang yun basta. Alam niya na may gumaling, pero bakit siya huminto? Kung alam niyo lang po, may kwento po dyan, may papagalingin siya talaga, may priority siya. Pero bakit siya huminto? Kasi ayaw niya na lumipas lang yung segundo na yon, na gumaling lang pero hindi na deal, yung dapat i-deal. Number 1, kung gusto mo ng kagalingan, hindi mo siya hahawakan ng pisikal. It is based on your faith. Kung may nararamdaman ka sa likod, sa ulo, sa dibdib mo, ang kailangan mo dyan is faith. Amen. Kahit hindi mo pa nakikita, i-receive mo yan. Amen. Na Lord, sa pagdaan mo ngayon, hindi ko hahayaan na daanan mo lang ako. Hindi ko na alam kung baka ito yung last na maranasan ko o magkaroon ako ng point na ganito, kaya hindi ako papayag na daanan lang ako. Amen. Ang gusto ko, meron akong makuha sa'yo. At meron din akong maibigay sa'yo. Amen. Hindi ko alam kung ilan dito yung magsasabi na I'm done caring about my image. I just want to be healed. Come on. Wala na akong pakialam kung anong tingin nila sa akin. Weirdo, loko-loko, baliw, emosyonal. Wala na akong pakialam sa image ko. Kung anong itag nyo sa akin. Ang gusto ko, gumaling. Ang gusto ko, lumaya. Amen. May kausap po ba ako dito? Take note, if you live for people's approval, you will die on their criticism. Kapag nag-worship ka dito dahil lang gusto ma-approvean ka ng tao, kapag tumayo ka dyan, lumuhod ka dyan, umiyak ka dyan kasi gusto lang approvean ka ng tao, dadating yung point, ikikriticize ka nila at ikakamatay mo yun. Gaano karaming tao yung namatay na dahil lang minasabi sa kanila yung taong piniplease nila ng matagal.
So all this time, bilang leader mo, piniplease mo lang pala ako. Kaya nung may nasabi kong correction sa'yo, para kang kabuti, para kang tanim na unti-unting namatay. Even leader nyo, hindi po pwedeng sila lang yung gusto nyong i-please. Amen. Amen. Si Lord ang priority. Pero hindi lang doon nagtatapos. Kung meron sa'yo, physical ka nararamdaman, mental, anxiety disorder, meron kang panic attack, meron kang nararamdaman sa dibdib mo, kailangan mo lang faith. Ay, mahina yan. Parang wala akong kausap dito. Kailangan mo lang faith kay Lord. Amen. Pero ito yung pangalawa. Kung una, the healing of your body required faith. Number 2, the healing of your identity required exposure. Nung binabasa nyo ba yung verse, di ba kayo napatanong, di ba alam ni Jesus lahat? Tama. Kasi Diyos anak siya eh. Alam niya kahit ano, ilan yung tao dun. Sabi nga kahit hibla ng buhok mo, bilang niya. So nung may humawak sa kanya, bakit pa siya naghanap? Sino yung humawak sa akin? Sa tingin nyo ba hindi niya alam na yung babae yun? Alam niya. Pero bakit niya tinanong? Kasi alam ni Jesus, for so long, she was hiding in the shadow ng okay ako. She prioritized to stay in the shadow and to stay unseen. Hindi nyo lang alam, yung tagpupong iyon, this is a very painful process. It's like dealing with something na dala-dala mo since bata ka pa. Amen. Dala-dala mo since nung una kang nagkamali. As we live full of shame for our issues, we would rather sneak in and sneak out of the crowd. Bakit? Kasi yun yung mas madali. Pero hindi yun yung gusto ni Lord. Amen. Kasi kung papagaling ka lang niya physical at walang na-expose sa'yo, baka bumalik ka lang ulit. Amen. That's why, yung pagtatago natin sa mga maskara, na okay naman ako, masaya ako, nagwo-work ako, masaya kaming pamilya, pero ang totoo hindi na yan magwo-work. Kung gusto mo yung move ni Lord, i-accept mo yung exposure na gusto niya. May i-expose sa'yo. May kailangan kang i-expose, may kailangan kang i-repent, may kailangan kang ihingi ng tawad. Sometimes, ang hirap ng mag-worship kasi hindi mo na din kilala yung sarili mo kung nagwo-worship ka ba talaga. Ang hirap ng magtaas ng kamay kasi alam mo, puro pangmundo naman yung ginagawa ng kamay na yan pag wala ka sa church. Hindi ko alam kung meron dito, baka ito na yung huling desisyon mo, last na to, ayoko na, hindi na ako babalik. Kasi nahihirapan na ako magpabalik-balik sa dilim, sa liwanag, sa dilim, sa liwanag. Magsusuot ng masaya pag sa church, iuhubad yun sa bahay, iuhubad yun sa trabaho. Ayaw ni Lord nun. The healing of your real identity, your identity requires exposure. Ang gusto niya, ilitaw mo muna. Come on. Kapag nagpagamot ka sa doktor, tatanungin niya sa'yo, anak, saan yung masakit? Sir, ma'am, saan yung masakit? Kung tuhod yung masakit sa akin at gusto kong gumaling yung tuhod, pwede ko bang ituro yung tenga ko? Come on. May healing ba ako pag uwi? Wala. Bakit? Kasi it requires exposure. This time, tinatanong ka ni Lord, anak, nasan yung masakit? And please, pwede ba? Kahit ngayon lang, maging totoo ka sa harap niya. Bakit ko po ba nasasabi yan? Alam ko masakit. Masakit magpatama. Masakit i-expose yung mali mo. Masakit i-expose na meron kang nagagawa. Mula noon hanggang ngayon ginagawa mo siya na ikaw lang nakakaalam. Masakit yun. Pero you know what?
It's not about having less pain. It's all about being whole. Bubuo ka ng pamilya, kalahati lang yung puso mo. Magmamahal ka ng tao at ibibigay mo yung 1/4. Bakit? Kasi ikaw mismo hindi ka buo. Ang taong sira, maninira lang din yan. You try to help people na ikaw mismo merong hindi healed sa'yo. Tinatry mong mag-disciple tapos nagtatanong ka, bakit hindi kayo nag-grow yung mga dinidisciple ko? Simple lang. You cannot help them to be whole para maging buo kung ikaw mismo wasak. Kagaya ko po, sa atin lang, pwede ba ako magkwento sa inyo? Amen? Ako din, hindi ko din kilala yung sarili ko. My name is, pag tinanong mo ako dati, I am a musician. I am, of course, I can play instrument. I am a cell leader. Pag tinanong mo ako lagi, yun yung banat ko. Of course, ako yung mabait na anak. Ako yung matalinong bata, kumwari. Ako yung may sense of humor na lalaki. Pero hindi ko alam yung tunay na ako. Bakit ko nasasabi na masakit kapag ka hindi mo ngayon yan binitawan o hindi mo yan ngayon sinuko? Kasi dumaan ako dyan. Para po sa kaalaman ng lahat, ako po ay addict. Alam niyo na yung kwento ko, di ba? Dati akong drug addict. Nakabalik ako sa Lord. Di ba? Tapos, hindi na ako nagsabu. Hindi na ako nagbisyo. Hindi na ako minom. Nagbigay ako ng buhay kay Lord, pero hindi buo. May tinry akong itago na bagay na madalas maraming lalaki hanggang ngayon, tinatago mo pa rin. Isa po akong porn addict. Na madalas kapag pag pinag-uusapan yun, kala ko parte na lang yun ng pagkalalaki. Come on. Di na ano yun, kasi dalas ko nang ginagawa yun, parang normal na lang yun siguro. And alam nyo po, yes, sabi ko nga, makakapagsuot ka ng maskara for a while. Nag-serve ako, nagtumutugtog ako, nagse-cell group ako, nagpupunta ako sa training, nagko-conference, nagme-mentoring ako, pero merong something na bleeding pala sa akin. Na hindi magamot-gamot. Ang pinakamahirap sa lahat is yung dadating ka sa big decision. Dadaling ka sa next level ni Lord. Handa ka o hindi handa. Nagkaroon po ako ng girlfriend. So dahil addict ako sa porn, alam ko yan. No? Ginagawa ko lahat para lang madala siya dun sa gusto kong pagdalan sa kanya. Bakit? Kasi hindi ko na dinare-recognize na kasalanan pala yun. Come on. Mga boys, mahal ko naman talaga siya. Pero akala ko, pwede kong i-bypass yung law, yung gusto ni Lord. Pero hindi pala. Dumating sa point, pinakasalan ko po yung pinakamamahal kong babae. Pero pagdating ko sa marriage, akala ko yun yung shortcut sa porn addiction ko. Akala ko, yun yung shortcut para yung lust of the flesh mawala. Papakasal na lang ako, pero hindi pala. Hindi ko alam kung may kausap ako dito, hindi shortcut ang pagpapakasal sa paglaya sa kasalanan. And after 2 months lang ng marriage namin, dahil hindi ko dinil yun, hindi ko yun talaga binig deal, alam niyo po nangyari? Sumabog ulit. And dumating sa point na nalaman ng asawa ko, binablackmail ako nung ka-video call ko. Alam niyo po yung pinakamasakit? Yung parang in-scam mo yung asawa mo. Pinakasalan mo siya na hindi niya alam na mayroon palang mali sa'yo. Nung nakapasok na sa marriage, wala ka nang kawala, tanggapin mo kung sino ako. Mali pala.
Hindi pala ganun yung love. Love ay hindi nag-i-enjoy sa evil. Kaya kung di alam kong pakialam kung sino pinakikinggan mong The Carpenters na you gotta love me for what I am, for simply being me, hindi totoo yun. Yes, love has no records of wrong, pero hindi din siya nagte-take joy sa evil. Iba yung evil sa wrong. Nabagsak ko yung bote, wrong lang yun. Pero yung paulit-ulit kong binagsak yung bote, evil na yun. Kaya huwag mo sasabihin sa asawa mo na, mahalin mo ako sa Ginoo ko. Ito talaga ako. No, hindi love yun. Alam niyo po nangyari? Yung tinago ko ng matagal, meron ng epekto. Alam niyo po yung parang na-scam mo, yung pinakamahalaga sa'yo. At yung masakit pa dun, sabi niya, kung alam ko lang na ganyan ka, di muna sana kita pinakasalan. Kaya kung meron dito, meron ka ditong binabattle ngayon. Meron kang nararamdaman ngayon. Tapos gusto mong pumasok sa relationship, please. Pahil mo muna yan kay Lord. And yun po, na-expose ako, nalaman po ng mga ka-cell group ko. Kahit sila sinesenda ng video, meron din mga kamag-anak ko, kaya kung may nasenda ng video, delete nyo na lang. Malaya na ako. Amen? Tapos dinil ako ng mga, buti na lang may mentor. Buti na lang may Pastor Jam, may Pastora, ang palakpakan natin sila. Why? Kasi madali naming ilihim yun. Pero the last time I checked, nung nilihim ko yun, walang gumaling. Tingnan mo yung hindsight ng buhay mo. Sa lahat ng pagtatago mo, kailan ka gumaling? Pinakamasakit doon, hindi na po ako kung nakita niyo po ako, pinagpahinga nila ako, disciplinary action nila ako ng matagal. Di ako nakahawak ng kahit anong instrument dyan, ng kahit ano dyan, basta nandito lang ako. Pero alam niyo po, buti na lang may ganun. Masakit. It's a painful process. Pero sabi ko nga, it's not about the pain or having less pain. Mas madali. Alis na lang ako sa church para hindi nila ako, mas madali yun, less sakit. Pero nakita ko, hindi ko kayang makita yung anak ko, yung asawa ko, na lumilipas yung panahon, hindi sila buo. Dahil ako, sira. Amen. Kaya ngayon, may sinasabi si Lord sa'yo, anak, hindi na to patungkol sa saan yung mas madali. Patungkol na to sa kung saan ka mabubuo. Amen. Sa grace po ni Lord, dumaan po ako sa disciplinary action. Binalik po unti-unti ng Lord through my leaders, yung nawala akong birthright, nawala akong dignity, integrity. Taon din po. And ngayon, hindi po shortcut ang lahat. Yes, masakit. Masakit. Pag inuulit, masakit. Pero gaya nga ng bigote sa mga lalaki, pag inahit mo yan ngayon, hindi ibig sabihin bukas di natutubo. Kailangan mo ng paulit-ulit. Amen? And dahil po sa paulit-ulit, ngayon po mas inayos po ni Lord. Nung in-expose ko po, tinanggap ko po yung sakit ng discipline, inayos po ng Lord yung marriage namin. Hindi instant, pero unti-unti. Amen? Dumating na po kami ngayon sa point, yung marriage namin mas stronger na. Palakpakan po natin si Lord. Sa Kanya po, sa Hari po ang papuri. Mas nakapag-minister na po kami ng maayos sa mga tao, sa may mga relationship. Actually, nandyan po yung mga disciple ko. Taas na lang kami yung nandiyan kayo. Ayan po, yan. Nakatulong po kami ng mas malalim kasi mas exposed. Wala ka nang tinatago. Kahit po yung may mga marriage na din, may mga relationship na din, na disciple, kaya natutulungan na po sa grace ni Lord dahil po sa masakit na proseso. Kagaya nung sa babae, in-expose siya. And ngayon po, bilang isa po sa hindi ko makakalimutan to, kaya gusto kong i-flex, di ba? Yung signature po ni Lord na parang approve na siya sa akin. No? Kasi dati hindi ko mapa-approve si Lord eh. Kahit anong, lumalabas na yung purihin natin si Lord, parang wala. Sige, natin, bago ka pagpe-pray kita, walang nangyari sa buhay niya. Pero ngayon po, I receive God's signature sa aking buhay. Approve ka na.
bibigyan na kita ng lagda. Di ba? So, pakita po natin sa picture. Ito po yun. Amen. Lumabas po yung baby namin. Sige po, ano yun lang po yung mga... Ay, asawa ko po. Tsaka ito po yung signature ni Lord na approve na siya sa akin ngayon. Amen. Napakaganda po. Amen. So kung ako lang po yan, wala. Baka kahit isang delay ng asawa ko, walang mangyari. Pero yan po yung signature ni Lord. Amen. Sige po, tanggalin. Palabas na po sila mamaya. No, by the way. So nakita ko lang po doon, ang saya po na wala ka nang tinatagong lihim at sakit. Hindi ko alam kung ilan dito ngayon, kinakausap ko ni Lord kanina pa, huwag mong tanggihan. Sabi ni Lord, expose mo lang. It's not about having less pain. It's all about being whole. Huwag mong antayin na meron ng damay. Doon ka palang magbabago. Alam kong di ako bibigyan ng anak ni Lord kung alam niyang wawasakin ko lang din yun. Galing na ako sa sira, magulong pamilya, ayoko nang ulitin pa yun. Pwede mo bang sabihin yun? Kaya please, for the sake of your next generation, kung di mo na mahal yung sarili mo, para na lang sa next generation mo, isuko mo yan. I-expose mo yan. Ikuwento mo sa leader mo yan. Kasi dyan ka lalaya. God's will for you ay magkaroon ka ng glorious life with Jesus. Maraming salamat sa iyong panonood dito sa ating YouTube channel. Huwag mong kalimutan mag-subscribe sa Glorious City Church YouTube channel. Have a blessed life, family, finances, and future.